Good morning! We're here sa Makati Siyang, bongga. Bakit tayo nandito? Wow! Good points in heaven. Are you ready? Tuloy mo! Pero ang bongga. Pero late na kami kasi nagpa-appointment raw siya ng 12 to 12:30. So, sakto! 12:30 na. See ya! So, tinanong po siya kung ilang years niyang pinahaba yung hair na yan. Sabi niya, 2 years daw. Kasabay ng relasyon nila. Kasabay din ng relasyon nila. Ile-let go niya yung hair niya. No edit. No cut. Joke. So, ayan na. Ipapacut niya na for a good cause. So, ganito na yung mangyayari sa hair niya. Mamaya, pinaplansya na rin yung hair mo. Wala na sa ulo mo. Section A, Section B? Parang school lang. Yan. So, hanggang dyan lang yung ipapagupit niya. Kasi baka manibago siya if sagad na sagad. Ay, pangit. Gupit now, relapse later. Congratulations! Ganun lang pala kadali yun. Haba pa, bawasan mo pa. Biglang ganun eh, no? Oh my gosh. Ganun lang siya kabilis. Grabe, wala pang 1 minute na wala yung 2 years. In a snap, ganun-ganun lang. Ay, isa-shampoo ka? Okay, bye-bye. Ah! Yes. New look, new life. Tuyo pa. Tuyo ka na. So, anong feeling? Wow, new look, new you. Gumaan. Sana inside din, no? Gumaan. So we actually interviewed the staff at Head Salon. Unfortunately, hindi na-capture kasi hindi pa ako sanay sa mic ko. Hindi ko alam na if naka-plug pala sa phone without using the mic, walang madidinig at all. So basically, sabi ni ate, yung salon, nagpa-participate siya sa Hair for Hope, which is charity na nagko-collect ng donated hair to create free wigs for individuals with cancer, alopecia, or hair loss. Kaya thankful din sila kanina kay She kasi may matutulungan talaga yung hair niya. Alam naman natin, 'di ba? Our hair is our crowning glory. Lalo na ganda ng hair ni She, 'di ba? Gandang wig niyan. So ayan, sobrang grateful din talaga sila. Nakakatuwa. Hindi naman na talaga uso yung mga long hair. Ang hirap-hirap i-maintain. Yeah. 'Di ba? Pero I mean, kanya-kanyang trip naman. Mas marami pa rin namang alam ko nagagandahan talaga sa long hair. Pero, ang hirap kasi niyang i-maintain. I mean, sa sobrang busy ng life. Ayan. Oo naman. Busy ako. Mukha bang hindi? Sa Netflix, Actually, ito, magiging busy ako sa pag-edit nito. Alam mo yung parang feeling ko, pang 20s na lang yung long hair. Pero kapag nasa 30s, 40s ka, hindi ka na... Hindi tayo magkamalang 30. This place is highly recommended by She. First time pa lang namin mag-usap about mga coffee and cakes, sinabi niya na top 1 niya to. So yung branch nila sa Alabang, parang lagi niyang pinupuntahan daw since malapit sa office nila. But since nasa Makati kami, may branch din sila. And so ayan, tinry namin.
Hi guys! So kakauwi ko lang din sa Green Hills, sa Big Bad Wolf, and gusto ko lang din ipakita yung mga nabili kong books. So medyo nabudol tayo doon kasi addiction ko talaga yung books. Basta meron akong books, happy na ako sa life. So first, ayan. Sa mga nakakilala sa akin, alam nyo naman na sensitive akong tao, no? So parang HSP, highly sensitive person. Alam ko na gano'n ako and alam ko na yung mga traits ng HSP nasa akin din talaga. So medyo inaral ko siya. So ayan, sana makatulong. So mostly self-help books kasi yung mga gusto ko talagang bilhin for character development. Wow! Ayan. Here. And then we have ngayon ko lang narinig yung author na to. So, tingnan natin kung magaling siyang magsulat or kung for me yung mga books niya. Kasi merong mga books din, syempre, namimili din tayo noon. Kapag medyo first few pages pa lang, hindi ko na gusto. Hindi ko talaga siya kayang ituloy. So, parang medyo yung mga psychology books, self-help books, yun talaga yung pinaka na-attract ako. Kasi parang ang dami-dami kong natututunan doon about myself and about other people. Then ito, si Pastor Joel Osteen, nagko-collect talaga ako ng mga books niya. So parang ito yung Bo Sanchez ng ibang bansa eh. So magaling siyang magsulat. Minsan paulit-ulit yung mga ideas, pero 'di ba ganun 'yon? Minsan kailangan lang natin ng mga reminders sa mga bagay-bagay para mag-sink in talaga sa atin or para ma-realize natin kung ano yung mga dapat nating gawin. So ito from Pastor Joel Osteen. So may mga podcast din siya, YouTube channel. Ayan, another book from Joyce Meyer. So, sana talaga magustuhan ko yung writing style niya, yung message, yung laman ng book. Sana talaga ma-appreciate ko kasi 2 books niya yung binili ko. So, next. Yeah. Ito parang gustuhan ko lang yung title niya. So, sabi ko, why not give it a try? Diba? Minsan, syempre, yung title, makita mo pa lang, ay siya, relate ako. So, ayan, binili ko siya. And lastly, sobrang liit lang na book from kay Pastor Joel Osteen din. So, that's it. So, nakabili tayo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yun. 7 books yung nabili ko sa Big Bad Wolf. So, last time na pumunta ako ng Big Bad Wolf sa may Trinoma. Pero parang mas maganda ngayon yung selection. Mas maganda ngayon yung mga books na nandun compared sa nung nasa Trinoma sila. Mas na-appreciate ko ngayon yung nasa Green Hills. Parang mas maganda yung mga books na nandun. Ayan, so, yun lang. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano yung mga nabili ko sa Big Bad Wolf. Bye! Hello guys! Yung binili namin kanina sa Deuces na cake, binili ni Shea actually. So, parang pinagmamalaki to ni Shea. Yun sa Deuces. In fairness ha, sobrang daming tao kanina. Hindi ko in-expect yun. Ayan siya. So, parang nakita ko 350 eh. Sobrang liit lang. Puro masarap. And sobrang dami talagang tao dun sa parang cafe, parang restaurant. As in, punong-puno siya. Hindi ko alam kung anong meron dun. It's puro Gen Z, ganyan. Tapos yung tipong talagang formang-forma talaga sila. Ano kaya to? Actually, hindi ko alam kung paano siya kainin. Bahala na. Meron kasi siyang plastic oh. So, I guess tatanggalin. Tapos may something siya dito. Hindi ko rin alam kung ano to. Ang hirap ng mag-isa ha. Ginupit ko na. Ayokang pahirapan yung sarili ko. First bite. Hindi ko ma-figure out yung lasa. Dagdagan natin kung ano man to. Literal na salt. Parang feeling ko may mali akong ginagawa. Kasi hindi ko ma-figure out yung lasa. Okay naman siya. Hindi ko talaga maintindihan. I'm sorry. Hindi ko talaga maintindihan yung lasa. Anyway, pag nalaman ko, sasabihin ko sa inyo. So, that's it for today's vlog. Sana may nakuha kayo kahit konti sa pagpunta namin sa Head Salon, sa pagpunta namin sa Big Bad Wolf, sa mga books,
sa kinainan namin. Gusto ko lang i-share yung typical Saturday na pag lumalabas ako, kung ano yung mga ginagawa. Yun lang. So, see you soon! Mwah.